Yan na nga ho ba sinasabi natin sa Comelec. Alam nyo ho ba, mapahanggang sa ngayon, marami pa rin hong nagtatanong sa ating mga kababayan kung kumusta na yung mga disqualification case laban dito kay Eric Silvester. Kung ano hong pinag-aatupag nila, dinisqualify nila itong si Congressman Joey Uy. Hindi ho nila pinuklama itong Duterte yun. Ano ba naman nangyari dito sa Comelec na to? Pagkakalaban sa administrasyon itong si Marcos Jr., ang bilis niyong tumugon. Pero pagkakakampi, inuupuan nyo. Kaya naman dito sa video na to, hindi ho tayo magtataka sa mga susunod na araw, patong-patong na disbarment case ang aabutin itong si Chairman George Garcia. At mamaya ho, papakinggan ho natin yan dito sa video na to. At ang kanyang interview, nako, dito kay Manong Ted Pailon. Ibang klase, ika nga, wala nang intro-intro. Interview kagad kay George Garcia ang ating aabangan dito sa video na to. Ito muna, meron ng pabida itong si Eric Silvester sa unang araw niya dyan sa Senado. Nagpunta na ho kasi yung mga bagong halal na senador dyan sa Senado. Ito, makibalita ho tayo kung ano yung mga punto de vista niya kaugnay sa impeachment ni Bibi Sara. Hindi yan pumirma dahil ano na siya alam na niya na alangan naman pipirma ako dyan. Magiging senator judge ako dyan. Hika nga, di ba? Ito, pakinggan nun natin to. Tuloy nga siya sa 20. Sa akin lang naman, tinitignan ko yung mga tao, binabasa ko hati May mga nagsasabi na, bakit? Huwag ko kayong magpabola dyan sa mama na yan Ang kapatid ho niyan pumupustura sa 2028. Si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo in action, okay? Yan yung mama na yun, pumupustura ho. Kaya kung sakaling ma-impeach si Bibi Sara, paborable din ho dyan sa kay Eric Silvester, okay? Ba itutuloy yan, sayang yung oras. May mga nagsasabi na, no, let's hear it. We want to hear. Ano ba talaga, meron ba? Sa akin naman kung ako tatanungin personally, why not? Why not? Then, kung it's the VP is not guilty, then so be it. Then let's dismiss the case, di ba? Bakit natin pipilitin kung hindi siya guilty, di ba? Meron siya mga evidence, statement. Ang problema nga, walang ebidensya, walang amount of evidence na makakapag-absuelto sa kanya. Diba? O walang amount of defense o depensa ng mga abogado niya makakapag-absuelto sa kanya. Diba? Kasi ang pinag-uusapan ho dyan, politika. Hindi ho ng merito ng nung mga ebidensya o kung ano pa mang ilalatag nila diyan. Kung magkano ang papagapangin ng administrasyon. Kagaya nung nangyari kay anong tawag dito, Chief Justice Renato Corona, tag 50 million daw. Di umano. Ang pinakalat nung maglalatag na ng verdict yung mga senador doon sa impeachment trial na yon. Kaya tigilan nyo ho kami diyan sa mga na yan. Kabalbalan nyo na yung ebidensya. Na will say so na she's innocent, di ba? She's not guilty. Pero kung the evidence will really didiin siya doon, then we don't have a choice. Kailangan some people, half of the population yata, wants to hear ano bang meron dyan. Totoo ba o hindi, di ba? Yung kaiba naman, sayang ang oras. Hindi lang. Hindi na lang. Sa Congress, para ilatag sa tao, di ba? Para mawala din yung agam-agam. I believe even the camp of the PP wants na, sige, we're ready. Pag-i-English pa lang, yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Pag-i-English pa lang, sinasabi ko sa inyo, talagang planchadong-planchado. Amerikano ang datingan. We'll fight. We're not hiding anything. Parang ganun yung message ng Office of the VP. There's nothing to hide. So why? Pero tinapo, there's nothing to hide, then let's go. Okay. Hayaan nyo sila. Pagka nagkaroon ng ang inaasahan nila, lagi na lang taliwas outcome na gusto nilang mangyari, yung nagiging resulta sa mga ginagawa nila sa Duterte. Akala nyo ba dyan sa gagawin nyo na yan? Binibigyan na nga kayo ng harmonious exit nitong si VP Sara dyan sa impeachment na naman, anak ng tokwa. Sa 10 ipapublish natin video, sigurado 8, 7 impeachment. Anak ng tokwa. Wala na ba talaga yung mga kababayan natin sa Middle East? Wala kayong balak na saklolohin? Yung 12 politician na naipit dyan sa gitnang silangan, VIP. Mabilis pa sa alas 4, riniroute nila papatungong Jordan.
from Jordan yun makakalipad na pauwing Pilipinas. Pero yung ating mga manggagawa, yung tinuturing nilang mga bagong bayani. Sir Arnel Ignacio, ano na upang nangyari? Wala na nga pala itong si Sir Arnel, di ba? Pero kung nandiyan si Sir Arnel, malamang sa malamang, hindi ganyan yung naging galawan ng pamahalaan para kahit pa paano mabigyan ng ayuda o ma-rescue yung ating mga bagong bayani kung tawagin. Hindi, alam nyo kung sino bagong bayani? Yung mga politikong naipit dyan sa Middle East. Kasi ngayon pa lang nagawan na nila ng paraan, napapunta na ata sa Jordan. Di umano tapos pauwi na sila patungong Pilipinas. Private jet? O ano yan, ano sila, nang arkila sila ng eroplano, sabay-sabay sila. Mga politika, mayayaman yan. Di ba? Pero yung mga yung mga manggagawa natin diyan sa gitna silangan, nahanap sila ng shelter. Punta sila sa mga subway. Yun. Pero itong mga politiko na to, gagawa ng paraan. Kailangan mabilis pa sa alas 4 makapunta sa Jordan at makaskapo diyan sa kaguluhan sa gitnang silangan. Yan ang problema dito sa administrasyon na to. Mas pinaprioridad nila yung kapakanan ng mga magnanakaw na politiko. Okay. Eto, rekta na muna tayo dito sa naging interview ng SMNI nito ito idolo natin to itong si Sir MJ at itong si Sir Admar ng SMNI Yan sa nagpasampa ng disbarment case dito kay George Garcia sa Korte Suprema. Pakinggan natin ito mga punto kung bakit nais niyo pong ipadisbar ito pong si Chairman Garcia. Actually, ang pinail namin is petition for certiorari and mandamus. Yung prayer for disbarment, depende lang yon sa ebidensya na mag-gather ng Supreme Court, na-appreciate ng Supreme Court. Dalawang legal points, o tatlong legal points ang basis sa ating petition for certiorari. Ito yon, no? Yung sa ating automated election, kailangan yung ilalagay sa makina na software or tinatawag na source code must be certified by a certified international corporation. Ang ginawa ng COMELEC, pina-certify niya sa April 30 yung version 3.4. Nako. Pero ang ginamit niya doon sa makina is version 3.5. Pina-certify version 3.4. Ang ginamit version 3.5. Laki palang problema nitong si George Garcia. Pambihira. Papar-certify mo, hindi naman yung gagawin. Certify ngayon, wala nang presence ng publiko. So hindi mo na alam ngayon, hindi na na-testing kung ano yung laman ng version 3.5. Kasi pina-certify niya May 11 or the day before the election. So wala nang time yung mga tao na makatesting. Ngayon, nandoon yung instruction sa makina sa how to count the ballots, how to read the ballots, how to print the ballots, how to transmit the ballots, yung results ng bawat presinto. Ngayon, na-testing yon noong April 30, yung transmission. It was transmitted to the 7 transparency servers. Pero yung testing for 3.5, wala na. Kasi the day before the election na. Ngayon, number 2, ang violation ng COMELEC, ganito. Pinadaan niya yung election results sa hindi diretso sa transparency servers, kundi pinadaan sa isang intermediary server. Bawal din yan. Labag sa batas yan. Hindi lang labag. Yan yung mga detalye na kailangan malaman ng ating mga kababayan. Yung mga boto natin, imbis na direkta doon sa mga server na kung saan nababantayan kung madadagdagan o mababawasan, dinaan pa ho doon sa lagi nating inuulit to, doon sa consolidation server na hindi ho nababantayan. COMELEC lang ang may control at nakakaalam. Labag sa batas, violation pa yan sa anti-cybercrime law. So, yun ang sinasabi ko. Pag matunayan namin na naniwala ang Supreme Court sa aming mga allegations, mabigat ito na mga kalokohan na ginawa ng COMELEC. This is a ground for disbarment. Yun ang punto ko. Ngayon, doon sa mandamus, dahil na-proclaim na
yung nanalo, ang papagawa namin sa COMELEC is to reconvene the Board of Election Inspectors and to count manually, which is based on Section 31 of Republic Act 9369. Nasa batas yan yung pwedeng mag-counting ng ballot. Kasi Maliwanag ho, yung binibidang yung isang tinukoy na naging basihan ng disbarment nitong sa narinig natin dito kay George Garcia, dahil doon sa hindi pagpoproklama ng, hindi, nakalimutan natin, mamaya na lang. Mamaya pakinggan natin yung interview niya dito kay Ted Filon, ha? Mamaya pakinggan natin. Ika nga exclusive kay Manong Ted. sa tatlong categories ng isang IT audit, number 1, software, number 2, transmission, number 3, database, bagsak lahat ang COMELEC. So walang data na pwedeng no good data can be generated doon sa election system. So yun ang sinasabi ko na yan ang pinahal namin sa COMELEC sa Supreme Court kahapon. Ngayon, ang background nito ganito. Ang background is, after the filing of the COC, pumunta ako, nag-courtesy call ako kay Chairman George. Sabi ko, Chairman, I'm a newcomer sa politika. I want to serve. I want the all election laws to be followed. Ang sagot niya, ilan ang registered voters sa inyo? Sabi ko, mga 300,000 po. Kailangan mo ng 300 million dyan. Sabi niya sa akin. Nahulog ako sa upuan ko. Nako, matindi ha. Opo. Hello? Opo, sige, go ahead po, sir. O nahulog ako, wala. Masabi, anong classic COMELEC chairman ito? Oh, Nagpaparinig ba siya? grabe. Wala na akong masabi na Opo. maganda. So, siper na lang yung bibig ko. Hindi na ako nagsalita. Hanggang nagpaalam. Attorney, hindi nyo po ba tinanong siya o nilinaw kung para saan yung 300 million? Kasi, halimbawa, pag sinasabi naman talaga ng ibang mga politiko na kung gusto mong tumakbo sa pagka-presidente, kung gusto mong tumakbo sa pagka-senador, kailangan mo ng daan-daang milyong piso, wala akong ganyang pera. Nalinaw ba or meron ba siyang sagot or nasubukan nyo bang tanong para saan yung 300 million? Kung kayo lang naman dalawa ang nag-uusap during that time ba? May witness. May witness sa kwento namin. Pagkatapos, alam mo, pag chairman ka ng COMELEC, alam mo dapat na ang batas, mayroong batas na nagsasabi, pag ikaw ay kandidato na may political party, hanggang 3 pesos ka lang per registered voter. Pag ikaw naman ay tumakbo na walang partido, 3 pesos. Or 5 pesos pala, 5 pesos. 3 pesos pag may party, pag walang party, 5 pesos. Chairman ka eh. Buti kung taga-kanto boy ka lang na hindi mo alam yung batas. Chairman ka, you're supposed to implement all election laws in the Philippines. So wala na akong nasabi, nasyak ako eh. Ngayon ganito. Po. Nalaman ko after the election, nung nalaman ko sa after the election na pumunta si chairman sa Bohol, February 17 and 18. Hindi niya sinabi doon sa taga-COMELEC sa Bohol na nandun siya. Hindi natin alam kung sinong kausap niya. Dala-dala niya yung mga IT people. And then, nung April 23, pinablish doon sa ABS-CBN Channel 2 na news nila sa website nila na nagsalita si Chairman George na meron daw i-disqualify na whole slate sa Aklan at sa Bohol. Akala ko nung nabasa ko na meron talaga investigation o meron bang nag-complain. It turns out, pagkatapos ng eleksyon, pinacheck ko sa Law Department, wala pala. Wala palang ganon. Bakit niya sinabi yun? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Meron ba siyang pinaparinggan? Opo. Ngayon, late March, nag-file kasi nalaman ko rin na yung trabaho nila hindi nila ginagawa. Halimbawa, yung i-transfer yung mga election supervisors,
i-reshuffle. Yung election supervisor sa Bohol, 15 years na siya nakaupo doon. So request ko kaya ang abogado ko, request na kay Chairman George na ilipat. Ayaw ni Chairman. Dahil dapat daw may deadline, January 30. Sabi ko, hindi ba trabaho nyo yan? Kung natutulog kayo, kasalanan ko ba yan? Gawin mo yung trabaho nyo. So hindi niya ginawa yon. So I had to go to the Supreme Court. Ngayon yung Supreme Court, nag-issue sa kanya ng order, April 23, na sumagot siya. Hanggang ngayon, magtutumas na lang, wala pang sagot. Ngayon, to show na hindi totoo yung sagot niya na dapat January 30, nag-reshuffle na, isang bayan dun sa Bohol, 2 weeks before the election, pinalitan niya. Nako. Ngayon, ito pa ang pinakamabigat. Ang registered voter sa buong Pilipinas, 68 million. Ang inimprenta niya na balota, 73 million. Alam natin na 80% lang ang nakakaboto. So, ibig sabihin, kung 68 million ang botante mo, kung 20% ang hindi makakaboto, meron kang over 13 million sa 68 million ang hindi makakaboto. 13 million plus. Ang ginawa pa niya, nagprenta pa siya ng additional 5 million. Yun na yun, yung dahilan kung bakit maraming instances sa umaga pa lang nagja-jam na yung mga computer. Bakit? May laman na eh. Pinasukan na eh. Oh. Opo. Kaya, Pilipinas. Opo. Attorney, may gabi sir. Si MJ po ito. Sir, bukod po sa Opo, bukod po sa witness, meron ba kayong mga ibang ebidensya, sir, na magpapagdagdag sa bigat ng inyo pong petisyon laban kay Chairman Garcia? Halimbawa, mga audio or video recording ng inyo pong naging usapan? Meron ba kayong ganon na mga bala? Hindi kasi ground yon. Yung aking kwento, hindi yung ground sa aming petisyon. Background lang yon, pero hindi yung main ground. Ang main ground namin, yung batas, yung binayulate niya yung batas. Ang batas nagsasabi na kailangan transparent. Kailangan i-certify mo yung source code na gamitin. Hindi niya ginamit yung na-certified na. Number 2, ang batas nagsasabi na dapat walang intermediary server. Ginamitan niya ng intermediary server. That's why, nung night of the election, alas 9 na, wala pang lumalabas na resulta dun sa mga transparency server. Kasi sinasabi ito, automatic. Ibig sabihin, walang human intervention. Di ba? Illegal yung ginawa. Yung magkaroon ka ng, halimbawa, ikaw, mag-send ka ng text message sa kaibigan mo, somebody hacks it, intercept niya, that is illegal under the law. That is a cybercrime law. That is an anti-violation of the cybercrime law. Bawal yan. So yan ang ginawa niya. Yung transmittal galing sa machine, papunta sa transparency server, hinak niya using data center 3. Inamin niya lahat ng ebidensya namin galing sa bibig ni Chairman George. Opo, attorney, bilang alagad ng batas, ano pong masasabi niyo dito sa ginawa po ng Commission on Elections, yung declare kay Congressman Abante bilang nanalo po sa 6th District at diniklara po nila yung candidacy ng nanalo na naiproclaim na itong si Joey Uy na void yung kanyang COC. Pagkatapos ng lahat, nanalo na, kasama yung pangalan sa balota, na-proclaim na, sa dulo, ay hindi pala makakaupo. Pasensya na, hindi ko na pag-aralan yan eh. Hindi naman ako pwedeng magsabi ng aking opinion kung hindi tayo nag-aaral. Itong kaso ko, pinag-aralan ko ito, 3 buwan eh. 5 linggo namin pinag-aralan ito bago namin final kahapon. So yun, masagot ko. Pero yung Congressman Abante, wala akong alam dyan. Yung sa nababasa lang. Hindi nga, kahapon lang ako nakaintindi na, nakarinig na akala ko natalo na siya. Pero wala naman akong masabi. Bakit? Ba't siya napanalo? So hindi ako makapagsabi ng intelligent opinion dyan.
Opo, meron kasing mga nagsasabi, meron nga ako nabasang comment ng isang retired general, question niya yung bang nangyari kay Abante at kay Uy ay isang mockery ng electoral process na nauugnay po sa mga reklamo, kaugnay po sa COMELEC under the leadership of Chairman George Garcia. Lalo pat kasama nyo, sir, doon sa petisyon sa Supreme Court, si Attorney Respicio na vocal sa mga proseso against, sa mga proseso ng Commission on Elections. Kasi si Atty. Respicio, siya yung aking witness doon sa regarding internet technology, yung IT. Tungkol sa software, siya yung resource person ko. So siya ang kasama ko. Kasi hindi naman ako IT expert. Katulad ni Chairman George, hindi rin IT expert, pero siya nagsalita ng salita. O mali naman yung sinasabi niya. Ang pinagtatakaan ko, bakit marami namang IT expert ng COMELEC, ba't hindi niya pinagsasabi? Siya yung naging pagsalita sa COMELEC. Siya mismo, ano bang alam niya sa IT? So ngayon, buhol-buhol ngayon yung sinasabi niya. Ngayon, sinabi niya, naalala mo siguro, sinabi niya, interview ni Ted Filon, sinabi niya, kasi Ted, nilinis pa, bakit na-delay yan? Kasi nilinis pa namin yung data. Bakit? The fact na nilinis niya, ibig sabihin, tinamper niya yung results. He interfered in the dapat automatic transmission between the machine in the precinct to the 7 transparency servers. Hindi niya dapat ginalaw yon. Ngayon, ginalaw niya. Nagkaiba-iba na yung forma. Kasi ang ginamit na software doon sa transparency server is version 3.4. Ang ginamit niya doon sa makina na hindi approved, version 3.5. Illegal yon yung ginawa niya. Yan ang basis ng aking petisyon. Ang ng chairman. Opo, Attorney, bago lang ulit. Kasi hindi naman tayo marunong sa IT, so kailangan susunod tayo sa batas. Kasi nandiyan sa daya pag hindi ka susunod sa batas Opo, bago lang ulit si Partner Mar, Attorney, gaano po kahalaga na magkaroon ng proteksyon yung ating right to suffrage batay po sa ating saligang batas? Alam mo, principle sa ating sa ating konstitusyon, sa ating pagka-estado, sa ating bayan na the Philippines is a republican state and all authority emanates from the people. How do we give authority to our officials? By way of the ballot. Kung halimbawa, hindi pala elected by the people yan. Elected yan by the chairman lang. Dapat hindi siya dapat isang minuto nakaupo doon. Kasi binigyan natin siya ng kapangyarihan because we believe we voted for him. Kung hindi natin binoto, wala siyang karapatan doon sa pag-upo niya sa isang posisyon. Yan ang importansya ng ating right of suffrage. Ayun, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ngayon naman dumako tayo sa interview nitong si Sir Ted Filon dito kay George Garcia. Game. Una po, Sir Ted, ito po ay ang voting ay 2-1. Tama po kayo, division lang po ito and therefore hindi pa final and executory. Sabi po ng division, Sir Ted, ang binibigay na accreditation ng Commission on Elections sa mga party list ay parang prangkisa. At dahil prangkisa yan ay hindi nag-expire, yan ay hindi nagpe-prescribe and therefore anytime pwedeng i-revisit at tingnan ng COMELEC. At sinasabi po ng COMELEC division mukhang may na-violate na requirements at wala yung requirements na to and therefore void ab initio o baliwala magmula sa simula pa lamang ang accreditation ng party list na ito sapagkat daw po una walang publication, mandatory requirement po kasi Sir Ted ang publication at number 2 wala daw pong nagyaring hearing and mandatory requirement din po yung publication at hearing na tinatawag and therefore sabi nila void from the very start parang yung nangyari sa kaso ng Anwaray versus the Commission on Election na kung saan kahit matagal nang nagpa-participate yung naturang party list ay pwede pa rin na i-cancela ang kanilang accreditation. Nangangahulugan po na ito po yung kasong isinampa ng isang grupo noong taong 2019? Yes po, Sir Ted. Ito po yung 2019 na kaso na may mga pending pa rin pong kaso, nakapafile lang po ng mga nakaraang buwan, pero ito po yung kaso na naandyan pa sa amin simula ng 2019. Opo, na-resolve ba lahat po ng issues against Duterte Youth dito sa desisyon na ito? Kasi maliban po dito, meron pa pong isang issue tungkol doon sa sinasabi po na red tagging at pagbabanta at
Alam niyo ho ba kung sino lahat ng nagsampa ng mga problema na yan diyan sa Duterte Youth? Mga makakaliwa. Sila ho nagigil talaga diyan sa Duterte Youth na yan. Kasi nabubulgar at wala na hong nare-recruit na mga kabataan itong mga makakaliwa na to dahil ang Duterte Youth ini-educate ho nila ang ating mga kabataan na huwag sumali diyan sa mga nakakamatay na ideolohiya na nandyan sa House of Representatives at nagbibidabidahan, di ba? Yung Duterte Youth na yan, napakalaki ho na maitutulong yan sa ating mga kabataan. Sila ho talaga ang para sa kabataan. Hindi ho yung kabataan para dito. Kalokohan ho yun. Dadalhin ho sa bundok yung inyong mga anak pagka sumali sila doon. Huwag nyo ho silang pasasalihin doon. Meron pa hong binabanggit din na yung kanila pong first nominee ay hindi daw ho gumamit ng totoong pangalan. Yung pong red tagging na issue, separate na kaso pong na-file yan at yan po yung na-file bago mag-eleksyon itong 2025 at yan po kasalukuyan ng nag-undergo ng usual legal process. Yun naman po sa paggamit allegedly ng maling pangalan sapagkat hindi yun ang tunay na pangalan na dapat na ginagamit yung family name. Yan po ay nagko-conduct na ng investigasyon ng aming pong law department and therefore wala pa pong formal na kaso patungkol sa tinatawag na misrepresentation. Ang COMELEC po dito ay nagmomoto proprio doon sa bagay na yan ng issue ng misrepresentation. Okay, sige po. So kaninyo, ito po ay second division. Ito ho ba ay subject pa for motion, for reconsideration, or maari pang iapila en banc o saan po ang kanilang tungo maging Supreme Court na baho kaagad ito? Paano po? Tama po kayo, Sir Ted. Ang decision po ng isang division ng COMELEC ay pwede pang mapailan ng motion for reconsideration sa Commission en banc sa kabuuan ng mga membro ng komisyon at yan po ay maaaring gawin ng isang partido na hindi pinalad sa division 5 araw pagkatapos nilang matanggap yung desisyon. Kung hindi po ito makakapag-file ng motion for reconsideration, ang decision po, Sir Ted, ay magiging final and executory at maipapatupad. Pag nagkaroon naman po ng desisyon ng COMELEC en banc, ay 5 araw pagkatapos ng desisyon ng COMELEC en banc, ang desisyon po ay magiging executory din. Maliban na lamang kung may makukuhang restraining order mula sa mataas na hukuman. Okay, nangangahulugan din po dahil hindi pa po ito pinal, wala pa pong galawan doon po sa mga party list groups na naghahangad na sila po ang pumalit sa slot nito na iiwan po kung sakasakali man po ng Duterte Youth. Tama po kayo, Sir Ted, at hindi pa rin po namin pinag-uusapan kung yan ba'y makakabenepisyo sa mga nasa taas o yan ay dapat makabenepisyo sa mga nasa baba pagkatapos ng panghuli na naproklama ng Commission on Elections. Opo, liwanagin lang po namin, hindi kayo kasama po dito sa butuhan na ito, Chairman? Opo, sa en banc po ay ngayon pa lamang sinasabi natin. Hindi kasama sa butuhan pero isa ho siya sa mga kumbaga bias ho dito sa mga ganitong klaseng issue, dito kay Cardema, dito sa mga candidate na kilalang nakalinya sa mga Duterte, bias ho sa mga yan. Mantakin nyo yan itong si Joey Uy. Naglingkod na bilang konsihal. Tapos biglang kakalkalin yung citizenship, nationality niya. Yun yung naging basihan ng pagkakadisqualify niya. Ano klaseng kabalbalan yun? Diba? Ang tagal mo, naglingkod ka na't lahat-lahat. Kung hindi mo pa makakalaban yang si Benny Abante, hindi ka madidisqualify ka. Hindi po tayo kasama sa magiging butuhan ng Commission en banc. And therefore, tingnan po natin kung ano ang magiging disposisyon ng Commission en banc pagdating po sa en banc. At again, 2-1 ang naging voting po dyan. At ang katotohanan dyan, yung una ay nagkaroon kasi ng tinatawag na re-raffle sa kaso na yan, Sir Ted. Okay, sige po. So, may tanong na po si Chacha sa ibang aspeto. Yes po, Chairman. COMELEC Second Division din po ang nagdesisyon sa pagdeklarang void ng COC. Nito pong nakalaban ni Congressman Benny Abante Jr. na si Luis Joey Chua. Ano naman po ang naging batayan po ng COMELEC Second Division sa desisyong ito? Opo, Ma'am DJ, at Sir Ted, na-inform din po ako kahapon ng hapon patungkol doon sa kasong yan. Ang issue naman daw po ay patungkol sa issue ng citizenship. Alam niyo po kasi kapag ang pinag-uusapan ay citizenship ng isang tao, number 1, yan ay continuing qualification. Number 2, kahit ikaw ay nakatakbo na, anytime pwedeng ma-raise
ang issue ng citizenship sapagkat ang citizenship po ay tinatawag na walang res judicata o pwede itong i-question anytime kahit pa nga na-settle na ng isang korte hanggat walang pinal na desisyon ng Korte Suprema na may partisipasyon ng Solicitor General, pwede po mangyari po yan. So yan po ang naging basihan ng division ng komisyon sa pagdedeklara na cancelled ang candidacy ng naturang respondent o kandidato. Oo, kapareho. Yun, pambihira talaga, oo, di ba? O yan, ayun na mga kababayan ang naging dahilan kung bakit na-disqualify itong si Congressman Joey Uy at ilinagay sa pwesto ang si Benny Abante, di ba? Ano na uyang, kumbaga nanonostra na yan. Kaya yung mga ibang natalo dyan, naku, ano kayo dyan, bantay kayo ha, bantay kayo. Baka yung mga kalaban nyo, sila na yung susunod na i-disqualify itong si George Garcia. Budulan itong mga nangyayaring yung mga panahon na to. Budulan talaga. No? Masyado ho kayo nagpapahalata, Chairman George. Masyado kayong nakikitahan ng bias sa mga issue na to. Bigyan nyo naman ng katiting na dignidad ang COMELEC sa mga isyong tinatalakay nyo. Masyado kayong porket isa sa mga kinampanya ni VP Sara. Nantoka, nag-question ang citizenship dahil si Abante ang nag-question. Binigyan kaagad ng kasagutan. Linabasan kaagad ng verdict ng COMELEC. Yang na yan. Pwede pa bang mag-motion yan nitong si Congressman Joey Uy na mag-motion for reconsideration? Pwede pa ba yun? Di na ata, di ba? Diniklara na itong si Benny Abante. Ano lang ho mga kababayan, sayang lang, no? Sayang lang. Dahil unti-unti hong nakukumpleto na naman yung mga merong saltik na congressman dyan sa House of Representatives. Unti-unti na namang nakukumpleto yung mga aso nitong si Tamba na kung saan wala akong gagawin dyan kundi magpakaaso at banatan yung mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga trabaho nila dyan makiisa sa pagbira dito sa kay VP Sara, magpakasangkapan kay Tamba, sumausaw dyan sa impeachment na yan. Yan talaga ang magiging trabaho ng mga congressman na yan. Ano ba ginawa nitong si Benny Abante sa loob ng 3 taon? Maliban doon sa pagkukups niya diyan sa mga hearing sa House of Representatives. Maliban doon. Narinig niyo ho ba siyang tumayo, nagsalita para kahit pa paano maibsan ang kahirapan na sambayan ng Pilipino? Kaugnay sa mga nangyayaring korupsyon sa bagay. Bakit nga naman siya magsasalita sa korupsyon? Maging siya mapahanggang sa ngayon, hindi natin malaman kung, di ba? Sagutin niyo ho muna. Ang sagot niya dun sa mga Rolex at Cadillac, masama bang magkaroon ng mga magagandang pambira? Hindi yun ang punto. Ang punto, kahit pa paano magpakita ho kayo ng humility. Dahil kayo ay naglilingkod sa kilalang bansa na kung saan napakatalamak ng kahirapan. Makita ng sambayan ng Pilipino na nararamdaman nyo, nakikita nyo ang paghihirap ng mga mamayang Pilipino. Pero base sa lifestyle na nakikita sa inyo ng ating mga kababayan, hindi ho yun ang suma, ika nga. Po ba ito ng sa Duterte Youth Party List? Pwede pa po mag-motion for reconsideration si Uy? Pwede pa rin po mag-motion for reconsideration at siyempre po ang isang pinag-uusapan dyan talaga, Ma'am DJ, ay yung pong June 30 na noon na katanghalian. Dahil po, not unlike katulad po ng Duterte Youth Party List, yung Duterte Youth Party List po kasi ay hindi pa napoproklama dahil nga doon sa order ng suspension ng kanilang proklamasyon. Dito po kung hindi ako nagkakamali naman, yung respondent ay mukhang naproklama bilang kongresista and therefore napaka-crucial po yung June 30 sa bagay na yan. Oo, so paano po mangyayari, Chairman? Pwede pong ma-delay or ma-adjust itong proclamation ng 6th district seat po dyan sa Maynila? Na-proclaim na yata. Naproklama na po siya kung hindi po tayo nagkakamali noong pong pagkatapos ng halalan. Yes po. And therefore, alam niyo po kasi napaka-crucial yung June 30 sapagkat dyan po nagdedetermine kung ang COMELEC ay magpapanatili ng jurisdiction o mawawala ng jurisdiction. So may chance pa na maagaw pa rin yung seat kung sakali? Ayaw po natin
mag-speculate ang sige. DJ, pero Laruin siyempre, lang natin. may Okay. 5 araw pa po. Opo. So Chairman, ang estado ngayon, may desisyon ito pong second division ng COMELEC sa kaso po ni Abante versus Chua Uy. Okay, ngayon ang sinasabi po niya, naproklama ito ng COMELEC, and then ang assumption nito ay June 30 ng katanghalian. So ano po magiging estado ngayon ng upuan sa distrito? Kapag po kasi dumating sa June 30 at merong naproklama na isang kongresista, sabi po ng Reyes versus Comelec na kaso, nawawala ng jurisdiction ng Commission on Elections at ang jurisdiction ay napupunta na sa House of Representatives Electoral Tribunal bilang sole judge of all contests patungkol sa House of Representatives. So mas medyo ngayon po naman, Sir Ted, ay 19 pa lamang ng Hunyo, and therefore tingnan po natin yung mangyayari kung ano po ang gagawin nung partido dito sa kasong ito matapos makatanggap ng desisyon kahapon. So hindi pa ho pwedeng makapanumpa bilang duly elected representative po ng Manila 6th District si Ginoong Abante? Hindi pa po sa kasalukuyan dahil yung pong desisyon naman ng COMELEC din, Sir Ted, ay subject pa sa motion for reconsideration. Base po sa rules namin, hanggat may motion for reconsideration, ang desisyon ng division ay hindi executory. Okay, sige. So, ayun na nga mga kababayan, may pag-asa pa ho. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Kayo ho, mag-comment, react ho kayo dito sa mga kaganapan na to, especially dyan sa mga isinampang disbarment case dito kay Chairman George Garcia, yaang nangyaring pag-disqualify dito kay Congressman Joey Uy ng COMELEC, ang pagkakansila sa registration ng Duterte Youth. Ano talaga yung masyado silang napaghahalata na lagi na lang pinag-iinitan yung mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi tinigyan sa lalamunan nitong si Tamba dyan sa House of Representatives. Kasi pagka yung Duterte Youth nakaupo dyan sa House, di lang natin alam kasi yung si Ma'am Cardema, yung asawa nitong si Sir Cardema, Ronald Cardema, mabangis talaga yun nakakahanga yung katapangan ng ali na yun. Hindi natin alam yung tatlong nominee kung anong nangyari doon, ba't sila dapat sana ngayong mga panahon na to medyo nag-iingay sila, di ba? So ladies, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mali natin ng Pilipinas.